the Holy Bible. Reading Plan, 58th Day, Tagalog Version, Deuteronomy chapters 15 to 18, Psalm chapter 115, and Luke chapter 9. Deuteronomy chapter 15. Ang taon ng pagkansela ng utang. 15 kabanata. Sa katapusan ng bawat 7 taon, dapat ninyong kanselahin na ang lahat ng utang. Ito ang gawin ninyo. Hindi na dapat singilin ng nagpautang ang utang ng kapwa niya Israelita. Hindi na niya ito sisingilin, dahil umabot na ang panahon na itinakda ng Panginoon na kanselahin ang mga utang. Pwede ninyong singilin ang mga dayuhan, pero kanselahin dapat ninyo ang utang ng kapwa ninyo Israelita. Kailangang walang maging mahirap sa inyo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, na inyong aangkinin, dahil tiyak na pagpapalain niya kayo. Basta sundin ninyong mabuti ang Panginoon na inyong Diyos, at tuparin ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos, ayon sa ipinangako niya sa inyo. Maraming bansa ang mangungutang sa inyo, pero kayo ay hindi mangungutang. Pamamahalaan ninyo ang maraming bansa, pero hindi kayo mapamamahalaan. Kung may mahirap sa bayan ninyo, sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, huwag kayong maging maramot sa Kanya, kundi maging mapagbigay kayo at pautangin ninyo siya ng kanyang mga pangangailangan. Huwag kayong mag-iisip ng masama, na dahil sa malapit na ang 7 taon, ang taon ng pagkakansela ng mga utang, hindi na lang kayo magpapautang sa mga kababayan ninyong mahihirap. Kapag dumaing sa akin ang mga mahihirap na ito dahil sa inyong ginawa, may pananagutan kayo. Magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Hindi maiiwasan na may mahihirap sa inyong bayan, kaya inuutusan ko kayong maging lubos na mapagbigay sa kanila. Ang pagpapalaya sa mga alipin. Kung ang kapwa mo Hebreyo, lalaki man o babae, ay ipinagbili ang sarili niya sa iyo bilang alipin, at naglingkod siya sa iyo sa loob ng 6 na taon, kailangang palayain mo siya sa 7 taon. At kapag palalayain mo na siya, huwag mo siyang paaalisin na walang dala. Bigyan mo siya ng saganang hayop, trigo, at katas ng ubas, ayon sa pagpapala ng Diyos sa iyo. Alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto, at pinalaya rin kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Iyan ang dahilan kaya ibinibigay ko ang mga utos na ito sa inyo ngayon. Pero kung sabihin ng alipin mo sa iyo, hindi po ako aalis sa inyo, dahil mahal ko kayo at ang pamilya ninyo, at mabuti ang kalagayan ko dito sa inyo. Dalhin mo siya sa pintuan ng bahay mo, butasan ang taingan niya, at magiging alipin mo siya sa buong buhay niya. Ganito rin ang gawin mo sa iyong aliping babae. Huwag sasama ang loob mo kung palalayain mo ang alipin mo, dahil ang halaga ng pagseserbisyo niya sa iyo sa loob ng 6 na taon ay doble pa sa sweldo na tinatanggap ng isang trabahador. Kung gagawin mo ito, pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa mo. Ibukod ninyo para sa Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Huwag ninyong pag-aararuhin ang mga panganay ng inyong mga baka, o pagugupitan ang mga panganay ng inyong mga tupa. Sa halip, kainin ninyo ito at ng inyong pamilya, sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos bawat taon, sa lugar na pipiliin niya. Pero kung may kapintasan ng hayop na ito, halimbawa'y pilay o bulag, o anumang malalang kapansanan, hindi ninyo ito dapat ihandog sa Panginoon na inyong Diyos. Sa halip, kainin ninyo ito sa inyong mga bayan. Ang lahat ay makakakain nito. Itinuturing man siyang malinis o marumi, katulad ng pagkain ninyo ng usa at ng gasela.
Pero huwag ninyong kainin ang dugo, kundi ibuhos ninyo ito sa lupa, gaya ng tubig. Deuteronomy chapter 16. Ang pista ng paglampas ng anghel. 16 na kabanata. Ipagdiwang ninyo ang pista ng paglampas ng anghel sa buwan ng Abib, bilang pagpaparangal sa Panginoon na inyong Diyos. Dahil sa buwan na ito'y inilabas niya kayo ng gabi sa Ehipto. Maghandog kayo ng tupa o baka bilang pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel. Ihandog ninyo ito para sa Panginoon na inyong Diyos, doon sa lugar na pinili niya, kung saan pararangalan siya. Kainin ninyo ito kasama ng tinapay na walang pampaalsa. Sa loob ng 7 araw, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa, gaya ng ginawa ninyo noong nagmamadali kayong umalis sa Ehipto. Kainin ninyo ang tinapay na ito, ang simbolo ng inyong pagtitiis, para maalala ninyo sa buong buhay ninyo ang panahon na lumabas kayo sa Ehipto. Wala dapat makitang pampaalsa sa mga bahay ninyo sa buong bansa sa loob ng 7 araw. At ang karneng inihandog ng gabi ng unang araw ay walang matitira sa kinaumagahan. Bilang pagdiriwang sa pista ng paglampas ng anghel, ang hayop na ihahandog ninyo ay huwag ninyong ihahandog sa kahit saang bayan na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, kundi sa lugar lang na pipiliin niya, kung saan pararangalan siya. Kailangang ihandog ninyo ito sa paglubog ng araw, ang oras na umalis kayo sa Ehipto. Lutuin ninyo ito at kainin sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos. Pagkaumaga bumalik kayo sa inyong mga tolda. Sa susunod na 6 na araw, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. At sa 7 araw, huwag kayong magtrabaho, kundi magtipon kayo para sumamba sa Panginoon na inyong Diyos. Ang pista ng pag-aani. Bumilang kayo ng 7 linggo mula sa pag-uumpisa ng tag-ani. Pagkatapos ipagdiwang ninyo ang pista ng pag-aani para parangalan ang Panginoon na inyong Diyos, sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog na kusang loob, ayon sa mga pagpapala na natanggap ninyo mula sa Panginoon na inyong Diyos. At magsaya kayo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lugar na pipiliin niya, kung saan pararangalan siya. Magdiwang kayo kasama ang inyong mga anak, alipin, at levita na naninirahan sa inyong mga bayan, mga dayuhan, mga ulila, at mga biyudang naninirahan sa inyong mga bayan. Alalahanin ninyo na naging mga alipin muna kayo sa Ehipto, kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ito. Ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Ipagdiwang ninyo ang pista ng pagtatayo ng mga kubol sa loob ng 7 araw, sa katapusan ng tag-ani. Pagkatapos na mag-iik ninyo ang mga trigo at mapiga ang mga ubas, magsaya kayo sa pagdiriwang ninyo ng pistang ito, kasama ng inyong mga anak, mga alipin, mga levita, mga dayuhan, mga ulila at mga biyudang naninirahan sa bayan ninyo. Sa loob ng 7 araw, ipagdiwang ninyo ang pistang ito, para parangalan ang Panginoon na inyong Diyos, doon sa lugar na pinili niya, sapagkat pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ani ninyo, at ang lahat ng ginagawa ninyo, at magiging lubos ang inyong kaligayahan. Bawat taon, dapat makiisa ang bawat lalaki sa 3 pistang ito, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, ang pista ng pag-aani, at ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Pupunta ang bawat isa sa kanila sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos, sa lugar na pipiliin niya, at nararapat na magdala sila ng handog sa Panginoon, ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Diyos. Ang mga hukom. Maglagay kayo ng mga hukom at opisyal sa bawat lahi ninyo, sa lahat ng bayan na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Sila ang maghuhukom sa mga mamamayan ng walang pinapanigan. Huwag nilang babaluktutin ang hustisya,
at dapat wala silang pinapaboran sa paghuhukom. Huwag silang tatanggap ng suhol dahil makakabulag ito sa marurunong at matutuwid at makakaimpluwensya sa desisyon nila. Dapat mangibabaw ang tamang hustisya para mabuhay kayo at makapanirahan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Ang pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong magpapatayo ng poste na simbolo ng Diyosang si Asyera sa tabi ng altar na ginawa ninyo para sa Panginoon na inyong Diyos. At huwag kayong magpapatayo ng mga ala-alang bato para sambahin dahil kinasusuklaman ito ng Panginoon na inyong Diyos. Deuteronomy chapter 17. 17 Kabanata. Huwag kayong maghahandog sa Panginoon na inyong Diyos ng baka o tupa na may kapintasan o kapansanan, dahil kasuklam-suklam ito sa Panginoon. Kung ang isang lalaki o babae na naninirahan sa isa sa mga bayan na ibinibigay ng Panginoon ay nahuling gumagawa ng masama sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos, sinira niya ang kasunduan sa Panginoon at sumuway sa pamamagitan ng pagsamba sa ibang mga Diyos o sa araw o sa buwan o sa mga bituin. Kapag narinig ninyo ito, kailangang imbestigahan ninyo ito ng mabuti. Kung totoo ngang ginawa sa Israel ang kasuklam-suklam na bagay na ito, dalhin ninyo ang taong gumawa ng masama sa pintuan ng lungsod at batuhin hanggang sa mamatay. Pwede lang patayin ang tao kapag napatunayang nagkasala siya sa pamamagitan ng patutuo ng 2 o 3 saksi. Pero kung isa lang ang saksi, hindi siya pwedeng patayin. Ang mga saksi ang unang babato sa taong nagkasala at susunod na babato ang lahat ng tao. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Kung may mga kaso sa korte ninyo tungkol sa pagpatay, pag-aaway, o pananakit na mahirap bigyan ng desisyon, ang gawin ninyo, dalhin ninyo ang kasong ito sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan ang mga pari na mga Levita at ang mga hukom na naglilingkod sa panahong iyon ang magdidesisyon sa kaso. Kailangang tanggapin ninyo ang kanilang desisyon doon sa lugar na pinili ng Panginoon. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng sinabi nila sa inyo. Kung anuman ang kanilang napagdesisyonan ayon sa kautusan, dapat ninyo itong sundin. Huwag ninyong susuwayin ang sinabi nila sa inyo. Ang taong hindi tatanggap sa desisyon ng hukom o ng pari na naglilingkod sa Panginoon na inyong Diyos ay dapat patayin. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Kapag narinig ito ng lahat ng tao, matatakot sila at hindi na muling gagawa ng bagay na iyon. Ang mga hari. Kapag nakapasok na kayo sa lupaing ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos at maangkin na ninyo iyon at doon na kayo manirahan, sasabihin ninyo, pumili tayo ng hari na mamumuno sa atin, katulad ng mga bansa sa palibot natin. Siguraduhin ninyo na ang pipiliin ninyong hari ay ang pinili rin ng Panginoon na inyong Diyos. At kailangang katulad ninyo siyang Israelita. Huwag kayong pipili ng dayuhan. Hindi dapat mag-ipon ng maraming kabayo ang hari ninyo, at hindi niya dapat pabalikin sa Ehipto ang mga tauhan niya para bumili kayo ng mga kabayo. Dahil sinabi ng Panginoong Diyos sa inyo na huwag na kayong babalik doon. Hindi siya dapat magkaroon ng maraming asawa dahil baka tumalikod siya sa Panginoon. At hindi dapat siya nagmamay-ari ng maraming pilak at ginto. Kung uupo na siya sa trono bilang hari, kailangan niyang kopyahin ang mga kautosang ito para sa kanyang sarili sa harapan ng mga pari ng mga Levita. Dapat niya itong ingatan at laging basahin sa buong buhay niya para matuto siyang gumalang sa Panginoon na kanyang Diyos at masunod niya ng mabuti ang lahat ng sinasabi ng mga kautusan at mga tuntunin. Sa pamamagitan din ng laging pagbabasa nito, makakaiwas siya sa pagyayabang sa kapwa niya Israelita.
at makakaiwas siya sa pagsuway sa mga utos ng Panginoon. Kung susundin niyang lahat ito, maghahari siya at ang kanyang angkan ng matagal sa Israel. Deuteronomy chapter 18. Mga handog para sa mga pari at sa mga Levita. 18 kabanata. Ang mga pari ng mga Levita at ang iba pang mga sakop ng lahi ni Levi ay walang lupaing mamanahin sa Israel. Makakakain lang sila sa pamamagitan ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon, dahil ito ang kanilang mana. Wala silang mamanahing lupain, hindi tulad ng kapwa nila Israelita. Ang Panginoon ang kanilang mana, ayon sa ipinangako niya sa kanila. Balikat, pisngi, at tiyan ng mga bahaging mula sa baka o tupa na mula sa handog ng mga tao ang nakalaan para sa mga pari. Ibigay din ninyo sa mga pari ang naunang bahagi ng inyong trigo, bagong katas ng ubas, langis, at balahibo ng tupa, sapagkat sa lahat ng lahi ng Israel, sila at ang kanilang mga angkan ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos para maglingkod sa Kanya magpakailanman. Ang sinumang Levita na naninirahan sa kahit saang lugar ng Israel ay makakapunta sa lugar na pinili ng Panginoon at makapaglilingkod siya roon sa Panginoon na kanyang Diyos, katulad ng kapwa niya Levita na naglilingkod doon sa presensya ng Panginoon. Makakatanggap din siya ng kanyang bahagi sa mga handog, kahit na mayroon pa siyang tinatanggap mula sa iba na kanyang ikinabubuhay. Ang mga kasuklam-suklam na kaugalian. Kapag nakapasok na kayo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, huwag ninyong susundin ang kasuklam-suklam na mga kaugalian ng mga naninirahan doon. Wala ni isa man sa inyo na magsusunog ng kanyang anak bilang handog, at huwag din kayong manghuhula, mangkukulam, manggagaway, gumagawa ng mga ginagawa ng mga espiritista, at makikipag-usap sa espiritu ng mga patay. Kinasusuklaman ng Panginoon ang sinumang gumagawa ng mga bagay na ito. Ito ang dahilan kung bakit palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansa sa inyong harapan. Wala dapat kayong maging kapintasan sa harap ng Panginoon na inyong Diyos. Ang mga propeta. Ang mga bansang ito na palalayasin ninyo ay sumasangguni sa mga mangkukulam at mga manghuhula. Pero kayo, pinagbabawalan ng Panginoon na inyong Diyos sa paggawa nito. Sa halip, magpapadala sa inyo ang Panginoon na inyong Diyos ng isang propeta na mula sa inyo, at kadugo ninyo tulad ko. At kailangang makinig kayo sa Kanya, sapagkat ito ang hinihingi ninyo sa Panginoon na inyong Diyos, nang magtipon kayo roon sa Horeb. Sinabi ninyo sa Panginoon, huwag niyong iparinig sa amin ang boses niyo, o ipakita ang naglalagablab na apoy, dahil baka mamatay kami. Kaya sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang hinihingi. Magpapadala ako sa kanila ng isang propeta, na mula sa kanila at kadugo nila tulad mo. Ipasasabi ko sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila. Parurusahan ko ang sinumang hindi makikinig sa aking mga salita na sinasabi ng propeta na ito sa pamamagitan ng aking pangalan. At kailangang patayin ang sinumang propetang magsasalita sa aking pangalan nang hindi ko inuutusan o magsasalita sa pangalan ng ibang Diyos. Maaaring isipin ninyo, paano ba namin malalaman kung iyon nga ay mensahe ng Panginoon? Kapag ang sinabi ng propeta na gumamit ng pangalan ng Panginoon ay hindi mangyari o magkatotoo, ang mensahe niya ay hindi galing sa Panginoon. Gawa-gawa lang iyon ng propeta, kaya huwag kayong matakot sa kanya. The Book of Psalms chapter 115. 115 kabanata. Iisa ang tunay na Diyos. Panginoon, hindi kami ang dapat na parangalan, kundi kayo, dahil sa inyong pag-ibig at katapatan.
Bakit kami kinukutya ng ibang bansa at sinasabi nilang, nasaan na ang inyong Diyos? Ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang nais. Ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. May bibig sila ngunit hindi nakakapagsalita. May mga mata ngunit hindi nakakakita. May mga tainga ngunit hindi nakakarinig. May ilong ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay ngunit hindi nakakahawak. May mga paa ngunit hindi nakakalakad. At kahit munting tinig ay wala kang marinig. Ang mga gumawa ng mga Diyos-Diyosan at nagtitiwala rito ay matutulad sa mga ito. Kayong mga mamamayan ng Israel at kayong mga angkan ni Aaron, magtiwala kayo sa Panginoon. Siya ang tutulong at mag-iingat sa inyo. Kayong mga may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya. Siya ang tutulong at mag-iingat sa inyo. Hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon. Pagpapalain niya ang mga mamamayan ng Israel at ang mga angkan ni Aaron. Pagpapalain niya ang lahat ng may takot sa Kanya, dakila man o aba. Paramihin sana kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong mga angkan. Sana'y pagpalain kayo ng Panginoon na lumikha ng langit at ng lupa. Ang kalangitan ay sa Panginoon, ngunit ang mundo ay ipinagkatiwala niya sa mga tao. Ang mga patay ay hindi na makakapagpuri sa Panginoon dahil sila ay nananahimik na. Tayong mga buhay ang dapat magpuri sa Panginoon ngayon at magpakailanman. Purihin ang Panginoon. The Book of Luke chapter 9. Ikasyam na kabanata. Sinugo ni Jesus ang 12 apostol. Isang araw, tinipon ni Jesus ang 12 apostol at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng lahat ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga sakit. Pagkatapos, sinugo niya sila upang mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, bag, pagkain, pera o bihisan. Kapag tinanggap kayo sa isang bahay, doon kayo makituloy hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At kung ayaw kayong tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa mga paa nyo bilang babala sa kanila." Pagkatapos noon, umalis ang mga apostol at pumunta sa mga nayon. Nangaral sila ng magandang balita at nagpagaling ng mga may sakit kahit saan. Naguluhan si Haring Herodes. Nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang mga ginagawa ni Jesus. Naguluhan siya dahil may mga nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi namang siya si Elias na nagpakita ngayon. At may nagsasabi pang isa siya sa mga propeta noong unang panahon na muling nabuhay. Sinabi ni Herodes, "Pinapugutan ko ng ulo si Juan. Pero sino kaya itong nababalitaan ko? Marami akong kahanga-hangang bagay na narinig tungkol sa kanya." Kaya pinagsikapan ni Herodes na makita si Jesus. Tinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Pagbalik ng mga apostol, ikinuwento nila kay Jesus ang lahat ng ginawa nila. Pagkatapos, isinama sila ni Jesus sa bayan ng Bethsaida. Wala na siyang isinamang iba. Pero nalaman pa rin ng mga tao kung saan sila pumunta at sinundan sila. Pagdating nila doon, tinanggap naman sila ni Jesus at nangaral siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling din niya ang mga may sakit. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang 12 apostol at sinabi, "Paalisin niyo na po ang mga tao nang makapunta sila sa kanayunan at kabukiran na malapit para humanap ng matutuluyan at makakain. Dahil nasa ilang na lugar po tayo." Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayo ang magpakain sa kanila." Sumagot sila, "May 5 tinapay lang po tayo at 2 isda. Hindi ito kakasya, maliban na lang kung bibili kami ng pagkain para sa kanila." May 5,000 lalaki ang naroon.
Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Paupuin ninyo sila ng grupo-grupo na tig-50 bawat grupo." At pinaupo nga nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya upang ipamigay sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 basket. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Isang araw, nananalangin mag-isa si Jesus nang di kalayuan sa mga tagasunod niya. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "May mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba na may nagsasabing isa po kayo sa mga propeta noong unang panahon na muling nabuhay." Tinanong sila ni Jesus, "Pero para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo." Ang unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Mahigpit na sinabihan ni Jesus ang mga tagasunod niya na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Sinabi pa niya, "Ako na anak ng tao ay kailangang dumanas ng maraming paghihirap. Itatakwil ako ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ipapapatay nila ako, ngunit sa 3 araw ay muli akong mabubuhay." Pagkatapos, sinabi niya sa kanilang lahat, "Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili, at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang buhay niya? Wala. Kung ako at ang mga aral ko ay ikakahiya ni numan, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang aking kapangyarihan at ang kapangyarihan ng Ama at ng mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang paghahari ng Diyos." Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Mga 8 araw matapos sabihin ni Jesus iyon, isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago sa isang bundok upang manalangin. Habang nananalangin si Jesus, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang damit niya ay naging puting-puti at nakakasilaw tingnan. Biglang lumitaw ang 2 lalaki, sina Moises at Elias, at nakipag-usap sa kanya. Nakakasilaw din ang kanilang anyo, at ang pinag-uusapan nila ni Jesus ay ang tungkol sa kanyang kamatayan na malapit nang maganap sa Jerusalem. Tulog na tulog noon sina Pedro, pero nagising sila at nakita nila ang nagliliwanag na anyo ni Jesus at ang 2 lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang paalis na ang 2 lalaki, sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti po't narito kami. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Ang totoo, hindi niya alam ang sinasabi niya. At habang nagsasalita pa si Pedro, tinakpan sila ng ulap at natakot sila. May narinig silang tinig mula sa ulap na nagsasabi, "Ito ang aking anak, na aking pinili. Pakinggan ninyo siya." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na lang si Jesus. Hindi muna nila sinabi kahit kanino ang mga nasaksihan nila ng mga panahong iyon. Pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng masamang espiritu. Kinabukasan, pagbaba nila galing sa bundok ay sinalubong si Jesus ng napakaraming tao. May isang lalaki roon sa karamihan na sumisigaw, "Guro, pakitingnan po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Sinasaniban po siya ng masamang espiritu at bigla na lang siyang sumisigaw, nangingisay at bumubula ang bibig. Sinasaktan siya lagi ng masamang espiritu at halos ayaw siyang iwan. Nakiusap ako sa mga tagasunod ninyo na palayasin nila ang masamang espiritu, pero hindi po nila kaya.
Sumagot si Jesus, "Kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin mo rito ang anak mo." Nang papalapit na ang bata, itinumbas siya at pinangisay ng masamang espiritu. Pero pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu at pinagaling ang bata at ibinalik sa ama nito. Namangha ang lahat sa kapangyarihan ng Diyos. Ang ikalawang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Habang mangha pa ang lahat sa mga ginawa ni Jesus, sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Pakinggan ninyo at tandaan ang sasabihin kong ito. Ako na anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao na kumukontra sa akin." Pero hindi nila naunawaan ang sinasabi niya dahil inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Nag-aalangan naman silang magtanong sa kanya tungkol sa bagay na ito. Sino ang pinakadakila? Minsan, nagtalo-talo ang mga tagasunod ni Jesus kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya kumuha siya ng isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa aking amang nagsugo sa akin. Sapagkat ang pinakamababa sa inyong lahat, ang siyang pinakadakila." Kakampi natin ang hindi laban sa atin. Sinabi ni Juan kay Jesus, "Guro, nakakita po kami ng taong nagpapalayas ng masasamang espiritu sa inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan." Pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag niyo siyang pagbawalan dahil ang hindi laban sa atin ay kakampi natin." Hindi tinanggap si Jesus sa isang nayon sa Samaria. Nang malapit na ang araw para bumalik si Jesus sa langit, nagpasya siyang pumunta sa Jerusalem. Kaya pinaunan niya ang ilang tao sa isang nayon ng mga Samaritano para humanap ng matutuluyan. Pero ayaw siyang tanggapin ng mga taga roon dahil alam nilang papunta siya sa Jerusalem. Nang malaman iyon ng mga tagasunod ni Jesus na sina Santiago at Juan, sinabi nila kay Jesus, "Panginoon, gusto niyo po bang humingi kami ng apoy mula sa langit para sunugin sila?" Pero lumingon si Jesus at pinagsabihan sila, at tumuloy na lang sila sa ibang nayon. Ang mga nagnais sumunod kay Jesus. Habang naglalakad sila, may isang lalaking nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Pero sinagot siya ni Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat, at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Pero sumagot siya, "Panginoon, pauwiin po muna ninyo ako para maipalibing ko ang aking ama." Pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Pero ikaw, lumakad ka at ipangaral ang tungkol sa paghahari ng Diyos." May isa ring nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, pero hayaan niyo muna po akong magpaalam sa pamilya ko." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ang sinumang nag-aararo na palaging lumilingon ay hindi kapaki-pakinabang ang paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos." The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.